Tahimik ang mga lansangan ng Manhattan, na para bang walang anumang senyales ng kaguluhang paparating sa makasaysayang lungsod sa baybayin ng Amerika. Ngunit biglang nagsimula ang isang operasyon na dapat sana'y pang-prevention lamang, ngunit nauwi ito sa isang misyon ng pagtatanggol. Napatingin ng may kaba ang mga mandirigma sa kalangitan. At doon naging malinaw ang dahilan, ang paglitaw ng halimaw na nagtatapos ng mga mundo, ang Behemoth. Hinawi nito ang kalangitan gamit ang dambuhalang paa, at habang sinusuyod ang paligid ng mararahas nitong mata, biglang dumagundong ang kalupaan dahil sa napakalaki nitong paa. Nagdulot ng matinding takot at sindek ang halimaw sa mga mandirigma, na karamihan ay napasigaw at natigilan. Nang makita nilang nagsimulang magpakita ng galit ang halimaw, naging malinaw sa kanila na kailangan nitong pigilan. Nang bamuka ang napakalaking bibig ng Behemoth, isang nakabibinging alulong ang kumawala, kasabay ng matatalim nitong matang nagliliyab sa pula. Mabilis na nagbalik sa sarili ang pinuno ng mga mandirigma at buong lakas na inutusan ng kanyang mga kasama na huwag umatras, binalaan sila sa nakapipinsalang kapalaran ng kaduwagan sa laban na ito. Ang nagbabadya ay walang iba kundi ang mismong katapusan ng mundo. Agad na sumugod ang mga tagapagtanggol habang iwinasiwas ng Behemoth ang higanteng paa nito, tila handang lumunin ang mga matatapang na mandirigma. Sa kasaysayan, nagsimula ang Battle.net bilang tunggalian ng mga bansang nasa mundo, hanggang sa mabuksan ang Space League. Nagsimula ang walang katapusang digmaan laban sa mga nilalang mula sa kalawakan, at sunod-sunod ang naging pagkatalo ng sangkatauhan. Unti-unting bumigay ang mga kinatawan ng mundo, naluluji sa intergalactic na digmaan. Hanggang sa dumating ang panahon na 10 bansa na lamang ang nanatili sa daigdig. Nanganib ang buong sangkatauhan sa tuluyang paglipol. Hindi lamang pisikal na atake ang ginamit ng Behemoth. Binuka nito ang dambuhalang bibig at nagpakawala ng isang malakas na alon ng mapanirang enerhiya, tuwirang ibinugalaban sa mga tagapagtanggol. Ang alulong ng halimaw ay lumakas pa, naging isang nakapangangilabot na dagandong na yumanig sa mismong pundasyon ng universo. Nabihag ng banal na sindek ang mga mandirigma, napasigaw, napatigil, at tila wala ng lakas upang lumaban. Ngunit may isa sa kanila na pinakamatapang. Bigla siyang pumailan lang sa himpapawid, mabilis na gumuhit sa itaas ng halimaw upang gawin ang isang matinding atake mula sa itaas. Maingat niyang pinag-aralan ang bawat bahagi ng dambuhalang katawan, naghahanap ng kahinaan. Napansin ng Behemoth ang paparating na banta, at bigla itong naglabas ng bug zone ng violet na liwanag na nakatutok sa bagong kalaban. Kasabay nito, dumagundong ang alon ng puot na tumama sa mandirigmang iyon. Handa nang umatake, nanatili siya sa ere kahit ramdam ang bigat ng madilim na mahika. Bagaman sugatan na ang kanyang kaliwang braso, hindi siya nagpatinag. Sa tulong ng kanyang kanang braso, isinagawa niya ang nakakamatay na atake. Dumagundong ang lupa sa banggaan, at ang napakalakas na puwersa ng pagsabog ay nagwasak ng lahat ng nasa paligid, iniwan itong pira-piraso at nababalot ng alikabok. Napatikip ng mga mukha ang mga tagapagtanggol, pilit na iniiwasan ang mga nagliparang debris habang hinahanap ang kanilang balanse sa gitna ng kaguluhan. At nang hamupa ang alikabok, isang nakakamanghang tanawin ang nasal aya ng isa sa mga naruroon. Nabigkas niya ang mga salita ng matinding pagkabigla, hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Naroon ang kanilang kasama, ang bayani, nakaupo sa ibabaw ng napabagsak na Behemoth. Sa gitna ng lahat, may isang binata na nakaupo rin sa lupa, hindi mapigil ang humanga at sumigaw sa kahangahangang lakas ng mandirigmang pari, kahit wala na itong isang braso. Biglang nag-ugat ang mga pagbati mula sa iba pa, ngunit ikinainis iyon ng bayani. Itinaas ni Song Ji-won ang kanyang tingin, mariin at malamig, sa pinagmulan ng tinig. Mula sa isang mataas na gusali, umalangaw ang tinig ng isang lalaki, ipinahayag ang isang makasaysayang tagumpay para sa Amerika, isang tagumpay na mananatiling alaala magpakailanman. Siya ay si Baron Williams, pinuno ng American First Guild at nangunguna sa pandaigdigang ranggo. Sa pagtatapos ng kanyang pahayag, idinagdag niya ang pagbati para sa lahat ng mamamayan. Ngunit bago tuluyang lamunin ng katahimikan ang paligid, isang matinis na sigaw ng isang dalaga ang umalangaw-ngaw sa hangin. Agad siyang tumalon pababa, hindi pinapansin ang mga pakiusap ng kanyang mga kasama na mag-ingat sa mapanganib na sandali.
Pinayagan ng pinuno ng guild ang pari na bumaba, batid ang kakayahan nitong ipagtanggol ang sarili kahit na patuloy na naglalabas ng delikadong enerhiya ang behemoth. Napansin ng nangungunang manlalaro ang dambuhalang lakas ng halimaw, na kahit patay na ay kayang durugan ang karamihan ng mga ordinaryong mandirigma. Ngunit habang tinitingnan si Jihan na nakatayo ng kalmado sa ibabaw ng bangkay ng halimaw, napansin ng pinuno ng guild ang kakaibang lakas at tibay nito kumpara sa ibang mandirigma na naapektuhan ng post-mortem energy. Si Sofia, isang manlalaro ng ranggong A3, masusing sinuri ang naputol na braso ng ating bida, na nanginginig at halatang nabigla, tinatansya ang tindi ng pinsala. Agad niyang sinimulan ang paggaling, nagpakawala ng healing magic, at bumalot sa katawan ng bayani ang berdeng liwanag ng kanyang staff, nakatuon sa braso. Pinayuhan si Jihan tungkol sa paparating na sakit mula sa madilim na enerhiya ng behemoth at hinikayat siyang tiisin ang proseso ng paggaling. Bagaman ramdam ang kirot at pilit na kinokontra ng kanyang katawan, nagpakita si Jihan ng matatag na tindig at bahagyang iniling ang kanyang ulo sa galit, ipinapakita ang tibay sa harap ng proseso ng pagpapagaling. Mula sa itaas, isa sa mga tauhan biglang tumuro pababa sa pinuno ng guild, halatang nabigla sa nakita. Isang nagliliwanag na chest na naglalaman ng gantimpala para sa napabagsak na boss ang biglang lumitaw sa pagitan nina Sofia at Jihan, agaran itong nakatawag pansin sa lahat. Isang matinis na utos mula sa itaas ang nagbabalita sa kanila na lumayo, dahilan upang magtaka at tumingin ang dalawa. Inangkin ni Williams ang gantimpala, ginamit ang kanyang mahika, at kasama ang ilang tauhan ay pumailan lang, bumuo ng bilog sa ibabaw ng chest. Nagsimulang tutulan ng dalawa sa ibaba ang ipinakitang hindi patas, nag-aalala sa halos katapusan ng sangkatauhan at sa tunay na panganib na nakapaligid. Napagtanto ng lalaki na ang binatang tumalo sa halimaw ang siyang tunay na pag-asa ng mundo, habang bumaba ang buong guild at lumutang sa itaas ng chest. Formal na tinawag ni Williams ang buong American First Guild para sa pansin at paghahanda ng gantimpala. Tumugon ang mga tauhan sa utos, habang nakatayo sa likod ang bayani at si Sofia, nanunood. Matapos ipahayag ang gantimpala para sa pari at sa dalawang manlalaro, nagdulot ng pagkabigla sa dalaga sa tabi ng bayani ang hindi kumpletong listahan ng pinuno. Hindi matanggap ang kawalan ng katarungan, naglakad ang bayani patungo sa gitna, ipinaalala sa lahat kung sino talaga ang pumatay sa halimaw. Humiling siya ng katarungan at ipinaabot ang kanyang paninindigan. Ngunit piniling tingnan siya ng mapanlit na may pagmataas ang pinuno ng guild, itinuro ang daliri at tinanong ang dahilan ng kanyang galit. Saad niya na ang binata ay hindi Amerikano, kaya wala itong karapatan na makatanggap ng gantimpala. Pagkatapos sabihing dayuhan ang akusado, itinuro ni Williams ang kalmado at hindi nagulat na binata. Ipinagpatuloy ng pinuno ng guild ang pang-iinsulto, sinabing hindi bahagi ng kanila ang sinuman batay lamang sa citizenship, na nagpaalab ng galit sa mga mata ni Jihan. Sinubukan ni Sofia ipagtanggol ang kaibigan, ngunit lumingon si Jihan at nagsimulang lumakad palayo, tiniyak sa lahat na maayos ang sitwasyon. Sinabi ni Jihan na wala siyang pakialam sa gantimpala at ayos lang sa kanya ang mga nangyayari. Habang ang pari at ang pinuno ng guild ay nanatiling nakatingin sa kanya sa tensyon. Pagkatapos, pinagmasdan ni Jihan ang buong syudad na punong-puno ng pagkawasak habang naaalala ang pagkawala ng kanyang lupang sinilangan at mga nagdaang pangyayari sa buhay. Naalala niya ang kanyang pag-abot sa ika-7 pwesto sa world ranking matapos makamit ang mga espesyal na kakayahan, at ang mahirap na paglalakbay patungo sa tuktok. Sa kabila ng kanyang tagumpay, hindi siya kinilala bilang isang ganap na American citizenship at araw-araw ay nakakaranas siya ng iba't ibang uri ng diskriminasyon sa American First. Nakaupo sa isang sirang sasakyan, ibinahagi ni Jihan ang kanyang pangunahin at panloob na alalahanin, ang pakiramdam ng pagkakaisa at pananagutan bilang nag-iisang nakaligtas mula sa kanyang koponan. Ipinikit niya ang mga mata at naglaan ng ilang sandali para sa tahimik na pagninilay, pinagsama ang kanyang isip at damdamin. Pinag-isa ang sarili, naalala ni Jihan ang pangangailangan na ayusin ang nasirang braso at agad na sinimulan ang trabaho, habang iniisip niya na malapit niya nang malaman ang resulta ng kanyang napagtagumpayang misyon. Habang iniisip ito, biglang lumabas ang anunsyo ng pagtatapos ng laro. Bigla siyang tumingin pataas, pinutol ang kanyang paggagamot nang makita ang notice sa mga screen.
Lahat ng naruroon ay nakita ang abiso. Sa Estados Unidos, natugunan ang mga kondisyon ng depensibong misyon, at karamihan sa mga manlalaro ay nakaligtas. Matagumpay din ang China, at natanggap ng mga kalahok sa labanan ang kaukulang abiso tungkol sa tagumpay ng karatig bansa. Ang tanging mabuting balita ay ang dalawang tagumpay na ito, dahil ang 8 iba pang bansa ay nabigo sa laban. Tumitig sa mga notification ang dalawang mandirigma, puno ng pangamba. Hindi sila makapaniwala na 2 lamang sa 10 bansa ang nakamit ang hamon, at sa nakitang kumpirmasyon ng kabiguan sa prophylactic downgrade, napagpasyahan nila na talo na ang sangkatauhan. May karagdagang abiso tungkol sa ibang kalahok sa labas ng teritoryo ng daigdig na nakapasa rin sa prophylactic downgrade para sa nalalapit na huling laban-laban sa mga orc. Isang nakakabagabag na tanong tungkol sa mga orc ang nag-ikot sa isip ng mga dumalo habang tahimik na pinag-aaralan ng mga lider ng guild ang abiso, may hindi mabasang ekspresyon sa mukha. Si Sofia ay desperadong sinabihan ang kanyang guild master na kailangan isama si Jihan sa susunod na labanan, dahil kung magagamit nila ang kapangyarihan ni Jihan ay siguradong mananalo sila laban sa mga orc. Ngunit ramdam niya lamang ang lumalalang galit sa mukha ni Baron habang nakatalikod ito sa kanya. Malinaw na tinanggihan ng pinuno ng guild ang alok, nag-anunsyo ng kampanya ng walang tulong na iyon, kasunod ang abiso para sa mga kinatawan mula sa iba't ibang planeta, at lahat ay nagpunta sa larangan ng labanan. Tumayo si Baron William sa harap ng kanyang koponan. Ang kanyang mga tauhan ay pumosisyon sa likod niya, lahat ay may seryosong ekspresyon. Maingat nilang pinag-aralan ang mga kalaban na lumitaw, at ang nangungunang manlalaro ay sarkastikong bumati sa kanyang mga kaaway, ipinapakita ang paghamak sa kanila. Si Sofia ay nag-alala sa numerical na kakulangan, 5 tao lamang, kabilang ang ranggong Chino, ang haharap sa mga orc. Tiniyak ng leader ng American First Guild ang tagumpay ng laban, pinapaniwala rin ang sarili na kakayanin nilang labanan kahit wala si Jihan. Kasabay nito, nabalot ang buong katawan ng nangungunang manlalaro ng matinding puwersa. Iniutos sa sarili ng galit na mandirigma na umatake, pumailan lang sa ere at pinakawala ng mahika habang ang kanyang koponan ay pumosisyon sa depensa sa likod niya. Bilang kinatawan ng sangkatauhan, inihanda niya ang kanyang braso, handang salubungin ang mga papalapit na orc, ipinapakita ang kanyang tapang at determinasyon. Ngunit ang labis na kumpiyansa ay nauwi sa trahedya. Sa isang iglap, tinamaan siya ng orc, at damaloy ang dugo sa lupa bago pa siya makariyak. Sa kabila ng tindi ng nangyari, ang natitirang 4 na miyembro ng koponan ay napatigil, ang mga nanunood ay may parehong ekspresyon, ang iba ay tinakpan ang bibig, napagtanto ang nakapipinsalang kinalabasan ng insidente. Tahimik na bumaba ang bayani sa sirang sasakyan kung saan siya nakaupo, maingat na sinusuri ang system notification tungkol sa kritikal na pagbabago ng sitwasyon. Ang notification ng pagkamatay ng kinatawan ng sangkatauhan ay nagdulot ng sabayang sigaw ng takot sa mga nakamasid sa malungkot na pangyayari. Pinalala pa ito ng paglitaw ng katulad na abiso tungkol sa ikalawang kinatawan, na brutal na pinutol ng matalim na sandata ng galit na orc. Kasabay nito, lumitaw ang ikatlong abiso tungkol sa pagkamatay ng isa pang Defender of the Land, na bumagsak sa kamay ng galit na halimaw na may berdeng balat. Si Sofia, ang huling nakaligtas, ay nakikiusap sa papalapit na halimaw na huminto, ngunit nagbanta ito sa kanya sa pamamagitan ng isang dambuhalang makinang na sandata. Hindi pinansin ang mga panalangin at isinagawa ang huling hampas, na may pang-iinsulto pang pinasalamatan ang mga tao sa kanilang kahinaan, na naging dahilan upang maging tiyak ang tagumpay ng lahi ng orc. Sa huli, lumabas ang notification ng pagtatapos ng laro at ang pagpapatalsak sa Humanity number 4212. Mula sa Bronze League, napapikit ang isang dalaga dahil hindi na niya kayang makita ang nakakatakot na pangyayari. Isang itim at lilang butas ang unti-unting nabuo sa ilalim ng mga paa ng pangunahing tagamasid, hudyat ng ganap na paglipol sa mga tinaguriang walang halaga. Nagsimula ang proseso ng paglilinis sa pamamagitan ng paglawak ng madilim na bilog, nilalamon ang lahat ng naruroon ng walang kahit kaunting pag-asa na makaligtas. Maging ang pangunahing tauhan ay nadamay at nahigop ng misteryosong enerhiya, walang magawa kundi panuunin ang sarili niyang pagbagsak sa kawalan, puno ng takot at hindi maunawa ang damdamin. Habang dahan-daang bumabagsak sa walang hanggang bangin,
napagtanto ni Song Ji-han na dumating na ang katapusan ng mundo. Ang mga sigaw ng sangkatauhan ay pumuno sa paligid habang unti-unting nagkakadurog-durog ang mga katawan hanggang sa maging maliliit na bahagi, tuluyang binubura sa balat ng lupa nang walang anumang pag-asa na muling mabuo. Ngunit matapos ang proseso, biglang lumitaw ang isang pagkakamali sa sistema, may natirang kakaibang anyo ng tao na hindi tuluyang naglaho. Napagtanto ni Song Ji-han na siya ay nakaligtas sa di maipaliwanag na paraan, lalo na nang lumabas ang bagong abiso ng sistema. Ipinapakita nito ang pagtutol ng isang makalangit na kapangyarihan laban sa proseso ng paglipol. Paulit-ulit niyang narinig ang mga salitang may hadlang sa paglalaho, habang pinagmamasdan ng sarili niyang katawan na unti-unting bumabalik mula sa kawalan. Puno ng pag-iisip ang kanyang isipan, maaari ba niyang gamitin ang pagkakataong ito para paunlarin ang kanyang kakayahan at iligtas ang kanyang bayan? Samantala, nagaganap ang isang mainit na pagtatalo ng mga makapangyarihang nilalang tungkol sa magiging kapalaran niya. Isang hindi kilalang tinig ang naghayag ng pasya, ibabalik siya sa panahon kung saan unang beses siyang pumasok sa League's player. Bigla namang gumuho ang mundong nakapaligid sa kanya. Ang huli niyang narinig bago magdilim ang lahat ay ang pahayag tungkol sa pagpapatuloy sa susunod na yugto. Nagmulat siya ng mga mata, nagising sa isang hindi pamilyar na silid. Halos hindi pa siya nakakatayo mula sa kama nang maramdaman ng matinding sakit ng ulo, kasabay ng tanawin ng napakaraming boteng walang laman sa mesa. Doon niya muling naalala, ibinalik siya sa simula ng kanyang paglalakbay sa liga. Habang pinipisil ang kanyang sentido, pilit niyang iniintindi ang sitwasyon. Unti-unti niyang sinipat ang paligid at hindi makapaniwala sa nakikita. Ang kwartong iyon ay pamilyar, bahagi ng kanyang nakaraan. Halos hindi makapaniwala, tumayo siya at mabilis na lumapit sa bintana. Biglang hinawi ang kurtina, at napatigil sa pagkabigla sa tanawin. Mula sa matataas na gusali, kitang-kita ang isang abalang kalye kung saan naglalakad ang mga tao na walang kaalam-alam sa mga paparating na sakuna. Dalawang bata ang naglalaro, nagtutulungan sa pag-eensayo ng tila pakikipagdulo gamit ang kahoy na parang espada. Masigla silang nagtatalo tungkol sa pagkakahawig nila sa alamat na hari ng espada na si Yoon Se-jin. Sa paligid, maririnig ang masayang usapan ng mga tao tungkol sa nalalapit na laro at sa pagtatapos ng kanilang pagsasanay, tanda ng isang mapayapang mundo na hindi pa naaabot ng trahedya. Matapos niyang makumpirma na bumalik nga siya sa nakaraan, nagmamadaling binuksan ng pangunahing tauhan ang status window. At doon, nakita niya na nakamit niya na ang ikalawang antas. Napabuntong hininga siya ng ginhawa, kasabay ng bahagyang tawa, dahil batid niyang may kakaibang pagkakataon siyang hawak, ang baguhin ang hinaharap gamit ang kaalaman mula sa kanyang nakaraang buhay. Mariin niyang pinisil ang kanyang kamao habang nakatitig sa larawan ng pamilya kung saan may nakangiting bata, nakasabit sa dingding. Sa harap ng larawang iyon, nangako siya sa sarili na paprotektahan ang lahat sa pagkakataong ito. Tahimik siyang gumawa ng panata, babaguhin niya ang takbo ng kapalaran, gamit ang natatanging kaalaman tungkol sa magiging wakas ng laro at ang bihirang pagkakataong ibinigay sa kanya upang ituwid ang kinabukasan. Sa taong iyon, sa Korea, nagtipon ang mga tao sa isang malawak na larangan, buong siglang sumisigaw para sa kanilang koponan na nakikipaglaban ng buong lakas laban sa malakas na bansang China. Noon, ipinagmamalaki ng Korea ang pagiging nangunguna sa pandaigdigang ranggo ng mga manlalaro, kung saan 11 pinakamahusay na kinatawan ay mula rito. Sa bawat laban, ipinapakita ng mga Koreano ang hindi matatawarang lakas at tagumpay. Mabilis na kilos at perpektong tumpak na mga atake sa laban, iyan ang naglagay kay Yoon Se-jin, ang alamat na hari ng espada, sa tuktok ng pandaigdigang ranggo. Dahil sa kanya, matatag na nanatili ang Korea bilang pinakamalakas na bansa, dinudurog ang sinumang kalaban. Siya ang tunay na kayamanan at dangal ng bayan, ang pinakamalakas, hindi kailanman natalo, at dahilan kung bakit lagi silang nangunguna. Ngunit nagbago ang lahat ng ayanunsyo ng dakilang bayani ang kanyang pasya, babaguhin niya ang kanyang pangalan sa Ryuhai at tatanggap ng pagkamamamayan ng Hapon. Sumiksik sa alaala ni Jehom ang araw na iyon habang pinapanood niya ang makasaysayang kumperensya na puno ng pagtataksil. Doon nagsimula ang pinakamalaking lindol sa kasaysayan ng Korean Battle.net.
Ang mukha ng dating pambansang bayani ay laging nagdudulot ng inis sa kanya. Malinaw pa rin sa kanyang alaala ang kaguluhan sa buong Korea matapos lisanin ni Yoon Se-jin ang kanilang bansa. Sa mga balita sa telebisyon, paulit-ulit na ipinapakita ang lumalalang kaba ng publiko tungkol sa magiging kinabukasan ng kanilang bansa sa pandaigdigang liga. Mula sa pagiging pinakamalakas, sunod-sunod na pagkatalo ang naranasan ng Korea hanggang sa bumagsak sila ng tuluyan sa ranggo. Sa kabila ng lahat, nanatiling positibo ang ilang analyst, naniniwalang hindi na lalo pang lalala ang sitwasyon, at umaasang makakabangon sila sa pamamagitan ng mga kabataang manlalaro. Ngunit nang patayin ni Son Ji-han ang telebisyon, mapait niyang binanggit na hindi nakapagtataka ang mabilis na pagbagsak ng bansa kung ganoon kababaw ang kanilang pagharap sa seryosong suliranin. Alam niya na kung nabigyan lang sila ng mas mahabang panahon para maghanda, iba sana ang naging resulta. Ngunit ang malupit na BattleNet ay hindi nagbibigay ng pagkakataon para sa unti-unting pagbawi. Sa simula, isa lamang itong larong pampalipas oras, masaya ngunit hindi itinuturing na seryoso. Pagkaraan ng 2 taon, nang magsimula ang Space League, ang larong iyon ay naging tunay na larangan ng malupit na digmaan para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ang matinding katotohanan, kapag namatay ka sa virtual na mundo, kasabay ding nagwawakas ang buhay mo sa realidad. At dahil sa pagsulpot ng iba't ibang mababanggas na halimaw sa mga bansang mababa ang ranggo, naganap ang napakalaking patayan sa mga walang kalaban-labang mamamayan. Matapos ang pagtataksil ng Hari ng Espada, tulad ng ipinangamba ng maraming analyst, mabilis na nahulog ang Korea sa pinakailalim ng ranggo at tuluyang nabura. Paulit-ulit namang sinasabi ng mga nakaligtas na hindi sana naganap ang sakunang iyon kung nanatiling tapat si Yoon Se-jin sa kanyang bayan. Lumapit ang pangunahing tauhan sa nakasabit na larawan, pinagmamasdan ng mukha ng taong minsang naging bayani ng kanilang bansa at naging asawa ng kanyang kapatid. Ngunit habang nakatitig, hindi niya mapigilan ang pag-apo ng galit. Sa tindi ng damdamin, buong lakas niyang sinuntok ang salaming bumabalot sa larawan. Ang kanyang kamao ay nanatili sa gitna ng mga bitek na kumalat mula sa mukha ng traidor, worry simbolo ng pagguho ng paghanga ng dating bayan. Sa isip ni Song Ji-han, muling bumalik ang tanong kung paano nagawang mahalin ng kanyang kapatid ang isang taksil na walang halaga. Mabigat ang dibdib niyang bumagsak sa sofa. Habang nag-iisip tungkol sa pagbabalik niya sa panahong iyon, tumitig siya sa kawalan, ramdam ang bigat ng pagkadismaya. Malinaw sa kanya kung bakit bagsak ang kanyang nakaraang paglalaro, puro bisyo, alak, at pagsusugal ang inatupag. Sa oras ng pagiging ganap na nasa 8 edad, automatikong nagiging manlalaro ang isang tao sa BattleNet. Ngunit iilan lamang ang pinalad na tumanggap ng natatanging regalo at espesyal na kakayahan. Sa kasamaang palad, ang nakuha niya ay ang pinakamahinang kakayahan, isang abilidad na ginamit niya lamang para manghula ng mga panalo at kumita sa pastahan. Napagtanto ni Ji-han na hindi niya agad naunawaan ang tunay na halaga ng kanyang kakayahan. Ang kanyang abilidad ay may nakatagong potensyal na maihayag lamang kung ito'y ganap na Magi gising. Habang sinusuri ang nakakatakot na alaala ng kanyang pagiging manlalaro sa unang antas, naguguluhan siya kung paano siya napunta ngayon sa ikalawang antas. Doon niya napansin ang mesa, may nakahandusay na boting walang laman na may bakas ng dilaw na likido. Isa pala itong mahalagang potion ng karanasan. Naalala ni Ji-han kung papaanong nalasing siya nang uminom siya ng napakaraming elixir, hindi niya maitatanggi sa sarili niya na napakabobo niya noon para gawin ang mga bagay na yun. Pinili na lamang niyang huwag nang dagdagan ng komento ang kanyang kahinaan noon. Ngunit biglang may kakaibang nakatawag ng pansin sa kanya, dahilan upang siya'y mapailang, magkamot ng batok, at mag-isip ng malalim tungkol sa pinagmulan ng anomalya. Laking gulat niya nang madiskubre ang pagkakaroon niya ng 100,000 achievement points, isang bagay na hindi niya maipaliwanag at hindi niya alam kung saan nagmula. Pinaghinalaan niya na maaaring may kaugnayan ito sa kanyang pagbabalik sa nakaraan. Nagpasya siyang silipin ang kanyang inventaryo upang higit na maunawaan ang kakaibang sitwasyon. Ngunit nang mabuksan ito, napatigil siya at nanlaki ang mga mata sa matinding pagkabigla. Hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Isang bagay na hindi pa niya kailanman nagkaroon dati,
isang kakaibang kupon para sa palitan ng achievement points. Lalong namangha si Jihan at pinilit intindihin kung saan nagmula ang pambihirang gamit na ito. Nang masusing inaral ang nakuha, napagtanto niyang ito ay isang X-Rank Achievement Point Exchange Coupon. Napangiti siya sa tuwa, iniisip ang posibilidad na mapabuti ang tindahan upang mas lumawak ang pagpipilian ng mga gamit. Agad niyang naunawaan na kailangan muna niyang maghanap ng mga gamit na maaari niyang magamit kaagad. Determinado, nagsimula siyang makipag-ugnayan sa system interface, pinindot ang mga virtual na button at sinimulan ang proseso ng pag-upgrade. Sa wakas, matagumpay niyang naitaas ang tindahan ng achievement sa ikalawang antas. Hindi siya tumigil. Patuloy niyang sinuri ang mga bagong opsyon, maingat na inaalis ang mga hindi mahalaga. Sa kanyang pag-usisa at kalkulasyon, napaangat pa niya ito hanggang ikatlong antas, sabay bantay sa mga pagbabagong nagaganap at pagsusuri kung kapaki-pakinabang nga ba ang mga alok. May natira pang 50,000 puntos, kaya pinag-isipan niya ng mabuti, itutuloy ba niya ang pag-upgrade hanggang ika-4 na antas, o bibilhin na lang ang lahat ng kasalukuyang nakahain. Yumuko siya, pumikit, at malalim na nag-isip, alam niyang ito lang ang kanyang nag-iisang pagkakataon at limitado ang kanyang mapagkukunan. Sa huli, nagpasya siyang sumugal. Buo ang loob niyang itinaas pa sa ika-4 na antas ang tindahan, inilaan ang lahat para sa huling pagkakataon. Ngunit halos hindi pa tapos ang proseso nang lumitaw ang panibagong system alert, isang paalala para sa agarang pagpapanumbalik ng mga sirang gamit. Napatigil siya sa matinding pagtataka. Nang mabasa niya ang paliwanag tungkol sa kakayahan nitong buhayin muli ang mga bagay na nasira, malalim siyang napabuntong hininga. Hinampas niya ang sarili sa noo gamit ang palad. Mapait na napangiti si Jihan, na pagtatanto kung bakit dati hindi siya makawala sa pagkahumaling sa pagsusugal, para bang nanalo siya ng jackpot. Lumapit siya sa isang silid na may matibay na seguridad gamit ang fingerprint recognition. Walang alinlangan niyang inilapat ang kanyang daliri sa scanner. Kaagad lumabas ang kumpirmasyon na kinikilala siya bilang isang miyembro ng pamilya, dahilan upang dahan-daang bumukas ang pinto at makapasok siya ng may pag-iingat. Sa pagpasok, paulit-ulit niyang iniisip ang kakaibang titulo ng kanyang status, nagtataka kung bakit siya kinikilala sa ganitong paraan kahit wala ang tunay na may-ari ng silid. Pumasok siya sa sariling playroom na may kakaibang pakiramdam. Dumiretso siya sa gitnang upuan at may ngiti sa labi niyang inaktiba ang mga nakatagong function. Sa harap ng kanyang mga mata, lumitaw ang system notification na nagbukas ng inventaryo ng Battle.net. Napangisi siya ng may kasiyahan. Sa screen, nakita niya ang isang walang silbing sirang brush ni Dong Fangshuo, ang tinatawag niyang unang susi. Walang pag-aatubili niyang ginamit ang urgent recovery function. Agad kumilos ang sistema, at sa loob lamang ng ilang segundo, muling nabuo at nabuhay ang sinaunang artipakto. Habang pinagmamasdan ng buong proseso, nanatili ang seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Nang tuluyang matapos, mahigpit niyang winika sa sarili na tapos na ang lahat ng paghahanda. At sa sandaling iyon, lumitaw ang malinaw na imahe mula sa nakaraan, ang silhouette ng isang tanyag na guro. Ngunit mas mataas ang ranggo, isang gamit na inuugnay mismo sa makapangyarihang Diyos ng digmaan. Hindi nagtagal, lumabas ang system alert tungkol sa nalalapit na pagsisimula ng pagsasanay para sa Conem Bronze League. Napataas ang kanyang ulo at nagbasa ng mabuti, kinabahan ng mapagtanto na malapit nang magsimula ang draft. Agad siyang tumayo mula sa kanyang kinauupuan at tinawag ang status window. Habang kumakabog ang dibdib sa kakulangan ng oras, mabilis niyang ginamit ang naayos na brush upang iguhit ang nais niya. Pilit niyang pinagsama ang lakas, liksi, at kalusugan para bumuo ng isang bihirang istatistika. Kung dati ay imposible ito dahil sa sirang brush, ngayon ay may pagkakataon siyang simulan ang kanyang awakening. Kahit lumilipas na ang huling segundo, hindi siya sumuko. At nang dumating ang takdang oras, isang system notification ang lumitaw, nakapasok na si Song Jihan sa Battlestar League. Ang unang misyon, walang awa, survival. Ang boses ng automated system ay malamig na nagpahayag ng hangarin na makaligtas ang mga kalahok sa banggaan na magaganap sa sinaunang Coliseum. May dagdag pang kondisyon,
makukumpleto lamang ang misyon kapag namatay ang kalahati ng mga manlalaro. Lalong tumindi ang bigat at kalupitan ng hamon. Napatulala si Jihan, hindi makagalaw, habang nakikita ang sarili sa gitna ng malawak na koliseum na napapalibutan ng mga bihasa at mahusay na sandatahang manlalaro. Samantalang siya, nakasuot lamang ng payak na damit at walang sapatos. Kinabahan siya at agad na tinawag ang status window, napagtanto niyang hindi nasunod ang orihinal niyang plano. Ngunit laking ginhawa niya nang makita ang resulta ng pagsasanib ng lakas, liksi, at kalusugan, isang bagong combat power na nagbigay pa sa kanya ng dagdag na achievement points. Napangiti siya ng bahagya, itinuturing iyon bilang unang hakbang upang makuha ang mga makapangyarihang sining na kailangan para makalampas sa Bronze League. Kasunod nito, isa pang system alert ang lumabas. Dahil pumasok siya ng walang battle connection, anumang pinsalang tatanggapin niya ay mararamdaman niya ng buo at totoo. Napabuntong hininga si Jihan, naalala ang mundo kung saan ang sakit sa laro ay nababawasan depende sa kakayahang pinansyal ng isang manlalaro. Inihalin tulad niya ang sarili sa hari ng mga espada na may high-tech connection na nakakapagpabawas ng halos lahat ng sakit. Subalit siya, kailangan munang tiisin ang lahat. Sa gitna ng kanyang pag-iisip tungkol sa nalalapit na pagsubok, isang bagong achievement alert ang lumitaw. Isang bihirang quest na may napakalaking gantimpala, at buo ang tiwala niyang makakayanan niya ito gamit ang kanyang bagong lakas. Ngunit bago pa siya makagalaw, biglang nagsimula ang laro. Isang armadong kalaban ang mabilis na umatake mula sa likuran, inaasahan na kaya siyang patayin gamit lamang ang isang malakas na surprise attack. Ngunit natulala ang kalaban nang makita ang imposibleng resulta. Habang kumakawala ang alikabok mula sa malakas na hampas, nakita nitong pinigilan ni Jihan ang kanyang espada gamit lamang ang dalawang daliri. Nabigla ang manlalaro, habang si Jihan ay ngumiti, nag-uumpisa pa lamang ang pinakamasayang bahagi ng laro. Mula sa kanyang mga mata ay kumislap ang asul na liwanag. At sa halip na matakot, nagpasalamat pa siya sa kawawang kalaban sa pagbibigay ng pagkakataon. Handa na si Jihan na gawin ang kanyang unang pagpatay sa malupit na mundo ng Battle.net. Ang mga guild ay espesyal na organisasyong nakatuon sa pagsasanay at pamumuno sa napakaraming manlalaro. Dahil sa malawak na kasikatan ng Battle.net, halos lahat ng pamahalaan sa iba't ibang bansa ay nagsimulang maglaan ng malaking pondo upang mahubog at mahikayat ang mga propesyonal na manlalaro. Sa tulong ng multi-milyong dolyar na pamumuhunan ng malalaking korporasyon, nagsulputan ang iba't ibang guild sa South Korea, malalaki at maliliit, na may kakayahang maghasa ng pinakamahuhusay na manlalaro. Isa sa pinakatanyag na lugar ay ang Gangnam Bronze League, kung saan unang nagdedebo ang mga batang talento mula sa mga prestihiyosong guild. Sa pagsisimula ng laro, lumitaw ang system alert sa harap ng isa sa mga kalahok na matamang inoobserbahan ang kanyang mga katunggali. Maingat niyang sinusuri ang pinakamahuhusay na manlalaro ng Gangnam League, habang pinipilit manatiling kalmado. Paulit-ulit niyang inuusaw sa sarili ang mga salitang pampalakas ng loob, pinapaniwala ang sarili na maswerte siya kumpara sa iba. Ang binatang ito ay si Do Hyukyo, kasapi ng kilalang Divergent Guild na pinamumunuan ng iba't ibang makapangyarihang grupo. Ipinagmamalaki niyang maging bahagi ng kilalang guild na naglabas ng maraming rising stars. Isa siyang karaniwang kabataan, ngunit nakapasok sa prestihiyosong hanay matapos makatanggap ng bihirang A-rank gift ng Lixi, isang kakayahang nagsisiguro ng kanyang pwesto sa top 50. Habang minamasdan ng mga kalaban, pinili niyang maingat ang magiging unang biktima na magsisimula ng kanyang madugong laban. Napansin niya ang ilang berdeng orc, ngunit agad niyang inwasan ang mga ito, alam ang panganib ng makipagsagupaan sa kanila. Naiintindihan niyang ang pangunahing layunin ay kaligtasan, kaya't pinili niyang huwag mag-aksaya ng lakas sa hindi kinakailangang laban. Sa paligid niya, karamihan sa mga manlalaro ay galing sa malalakas na guild at armado ng mga makapangyarihang sandata, na parabang nasa labas na sila ng antas ng Bronze League. Ngunit biglang may kakaibang bagay na nakatawag sa kanyang pansin. Napatigil siya, nakatulala, habang nakatingin sa isang baguhan na kakaiba ang ayos, tila hindi handa para sa nakamamatay na laban. Naka-sports pants at simpleng t-shirt lamang ito, na lalong nagpatoka kay Hyukyo. Inakala niyang ang binatang ito ay basta na lamang tinawag ng sistema ng walang sapat na paghahanda.
Mabilis niyang tinaya ang sitwasyon, isang madaling biktima. Hinawakan niya ang kanyang sandata at dahan-daang lumapit mula sa likuran, handang sunggaban ng tila walang kalaban-laban na estranghero. Sa kanyang isipan, pasalamat pa siya sa pagkakataong ito para sa mabilis at madaling unang tagumpay. Ngunit nang magsimula na ang opisyal na laro at tumunog ang paalala ng sistema na dapat ay magtagal hanggang sa huli, bigla niyang inatake ang kalaban. Subalit laking gulat niya nang makitang pinigilan ng baguhan ang kanyang mabilis na pag-atake gamit lamang ang dalawang daliri. Mabilis na binitiwan ng kalaban ang kanyang espada, dahilan upang siya'y matamba sa matigas na lupa ng arena. Napatingin ng bahagya si Jihan, napansin ang kaiabangan ng kalaban na naglakas loob sumali sa prestihiyosong Gangnam Bronze League dahil lamang sa Reg Along natanggap nitong A-Rank Agility. Namula sa galit si Hyukyo, halos maiyak, pakiramdam niya'y nilalapastangan ang kanyang mahalagang kakayahan. Ngunit si Jihan ay seryoso at walang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Dahan-dahan siyang lumakad palapit sa takot na mandirigmang nakaupo sa lupa. Nagngangalit ang mukha ng Divergent Guild member, galit na galit sa kawalang galang ng tila pulubing hamarang sa kanyang atake. Mabilis siyang tumayo, kinuha ang kanyang sandata, at buong lakas na muling sumugod, desididong tapusin si Jihan gamit ang pinakamabilis na atake na kaya niya. Mabilis na sumugod si Do Hyukyo, puno ng enerhiya at determinasyon para sa isang tiyakang pag-atake. Sa isip ni Song Ji-han, napansin niya ang buong pagsisikap ng kalaban at kinilala ang kahirapan ng pagharang sa bilis nito noong una silang nagtagpo. Habang papalapit ang espada sa kanyang leeg, inisip ng kalaban na tiyak na siya ang mananaig. Ngunit biglang yumuko si Ji-han ng may kagaanan, dahilan upang dumausdas lang ang espada sa hangin. Nanlaki ang mga mata ni Hyukyo sa pagkabigla nang makita na buo pa rin ang ulo ng kanyang target. Nilukob siya ng matinding galit, kaya't nagsimulang magpagala-gala ng hampas ng espada, pilit sinusundan ang maliksing pag-iwas ng binata. Sa bawat bigong atake, nagkaroon si Ji-han ng oras para mag-isip at napansin ang kakaibang pakiramdam ng pagiging nasa ikalawang antas. Hindi gaano dahil sa bilis ng kalaban, kundi dahil sa sarili niyang pagiging mas mabagal kumpara sa kanyang pakiramdam noon. Tinitigan niya ang kanyang kamay at napansin ang kakayahang mabasa ang bawat galaw ng kalaban na nakatindig sa kanyang likuran. Hindi pa rin sumusuko si Hyukyo, sumigaw ito at muling sumugod, hawak ang espada at handang magbigay ng traidor na atake mula sa likod. Ngunit bigo na naman siya dahil sa mismong sigaw pa lang ay mabilis na lumingon si Ji-han. Sa isang magaan ngunit mabilis na galaw ng siko, napalipad niya paitaas ang espada. Nabigla si Hyukyo at hindi makapaniwala nang maramdaman niyang nawalan siya ng sandata. Nanginginig ang kanyang kamay habang nakatingin sa espada na wala na sa kanyang pagkakahawak. Lalo pa siyang napatulala nang tumalon si Ji-han, mabilis na nakuha sa ere ang espada na nabitiwan ng kanyang kalaban at mabilis na pumosisyon para mag-counter-attack. Mabilis na bumaba si Ji-han sa likuran ng kalaban at walang pag-aalinlangang isinaksak ang espada sa leeg nito. Nanlaki ang mga mata ni Hyukyo, umubo ng dugo at pasiga na hindi matanggap ang pagkatalo habang dama ang kirot ng nakamamatay na sugat. Hindi nagtagal, bumagsak ang katawan niya sa lupa, unti-unting naglalaho hanggang sa wala nang natira sa tabi ng nakatindig na si Ji-han. Kahit nalupig na, patuloy pa rin ang bungad ng mga pagbabanta mula kay Hyukyo, nagsasabing babawi siya sa susunod na laban. Napabuntong hininga si Ji-han at mapait na ngumiti. Iniisip ang kabalintunaan ng isang taong halos mamatay na ngunit nagpaplano pa ng paghihiganti. Nakakatawa talaga ang mundong ito, wika niya sa isip. Sa harap ng kanyang mga mata, lumitaw ang system alert na nagsasabing nakakuha siya ng achievement point para sa kanyang unang pagpatay sa training. Ramdam din niya ang kakaibang pagyanig ng espada sa kanyang kamay, bago ito tuluyang naglaho kasabay ng katawan ng natalong kalaban. Magandang panimula. Mahina niyang sambit, at mabilis na inisip ang susunod na hakbang. Batid niya na kailangan niyang makapatay ng higit sa 5 kalaban upang makuha ang pinakamimithing unang pwesto. Napako ang kanyang tingin sa isang grupo ng mga orc na nakatayo lamang sa isang tabi, mga nilalang na iniiwasan ng karamihan sa mga manlalaro. Mabilis niyang inanalisa ang sitwasyon. Ang pagpatay ng isang orc ay katumbas lamang ng 10 bahagi ng pagpatay sa isang manlalaro,
kaya't kailangan ng 10 orc upang tumumbas sa isang tagumpay laban sa tao. Kaya't karamihan sa veteranong manlalaro ay pinipiling makipaglaban na lang sa iba kaysa sumuong sa laban kontra mga halimaw. Ngunit nagbago ang isip ni Jihan nang lumabas ang isang bagong misyon, ang pumatay ng mga orc. Masusing binasa niya ang detalye ng gawain at nakita ang gantimpala, 500 puntos, katumbas ng 5 tagumpay laban sa ordinaryong manlalaro. Sa maingat na pagsusuri ng mga posibilidad, nagpasya si Jihan na hindi niya palalampasan ang napakagandang pagkakataong iyon upang kumita ng dagdag na puntos. Pinatatag niya ang sarili, paulit-ulit na iniisip na hindi totoo ang mga halimaw sa mundong virtual. Pagdeklara niya ng pagsisimula ng pag-atake, biglang umarangkada si Jihan ng napakabilis. Sa sobrang bilis ay alikabok lamang ang naiwang tanaw ng mga nakapaligid. Isa sa mga unang nakatayong orc ang nagturo, halatang takot at hindi makapaniwala sa paparating na banta, sabay babala sa kanyang mga kasamahan. Ngunit sa halip na matakot, nagtawanan ang mga halimaw, iniinsulto ang binatang walang sandata. Buong kapal ng mukha nilang ipinangako ang mabilis at masakit na kamatayan niya. Naghanda na ang mga orc para makipaglaban at itinaas na ang kanilang mga sandata. Sa kabila ng nakakatakot na tanawin ng mga halimaw na armado, nagpatuloy pa rin si Jihan sa mabilis na pagtakbo, seryoso ang mukha at puno ng kumpiyansa. Paglapit niya sa unang 2 orc na nagwawasiwas ng armas, bigla niyang binigulan ang hakbang, isang estratehiyang maingat na pinag-isipan. Mabilis ang kanyang reaksyon at higit ang galing, agad niyang nakuha ang 2 maliit na palakol mula sa mga halimaw na sobra ang kumpiyansa. Itinaas niya ang isa, hawak sa likod ng ulo, at buong galit na inihanda ang sarili sa paghagis nito sa kumpol ng mga berde ang balat. Nang mamalaya ng mga orc ang panganib, pinakawalan ni Jihan ang palakol na may nakamamanghang lakas, diretsyong tumama sa gitna ng makapal na pulutong. Nanlaki ang mga mata ng mga orc, mahigpit na kumapit sa kanilang armas, at nagsisigaw ng may halong takot. Ang iba ay sinubukang sundan ng tingin ang nakakasilaw na bilis ng binata, ayaw mawala siya sa kanilang paningin. Ngunit laking gulat nila nang biglang lumitaw si Jihan sa mismong gitna nila, mariing umiikot at humahampas gamit ang nakuha niyang palakol. Ang bawat atake ay walang sablay, at ilang ulo ang agad na lumipad pataas, pumapaitaas na parang mga hinulag na prutas sa ere. Napatigil ang mga natirang halimaw at natulala, hindi makapaniwalang napatay agad ang ilan sa kanilang makapangyarihang kasama. Isa sa mga orc ang napasigaw ng matinding hiyaw pandigma sa kanilang sariling wika, tanda ng galit at pagluluksa. Ngunit nanatiling kalmado si Jihan, kahit napapalibutan ng mga galit na orc. Agad siyang kumilos, mabilis at tiyak ang bawat galaw. Sa kamay niyang sandata, isa-isang bumabagsak ang mga orc na sumasalakay. Ang kanyang liksi at walang sablay na kilos ay nagbigay sa kanya ng anyong hindi matinag, at wala sa mga halimaw ang nakabasa sa kanyang susunod na galaw. Nang marinig niya ang malalakas na sigaw ng mga halimaw, agad niyang hinarang ang isang mahabang sibat na nakatutok sa kanya. Sa kanyang kakaibang lakas, nabali niya ito na para lamang kahoy, sabay itinapon sa lupa ng ayoy puno na ng bangkay ng kanyang mga kaaway. Ang orc na nawalan ng armas ay hindi pa rin umatras. Tuloy-tuloy itong sumugod gamit ang natirang piraso ng sibat, ayaw tanggapin ang kahinaan nito sa harap ng tao. Ngunit sinalubong ito ni Jihan mula sa likuran, at mabilis niyang iwinasiwas ang palakol. Ang halimaw ay nagmamadaling nagtangkang hadlangan gamit ang isang kahoy, ngunit walang silbi ang depensa nito. Sa tindi ng hampas, natanggal ang bakal na bahagi ng sandata at tumilapon palayo, iniwan si Jihan ng walang silbing kahoy sa kamay. Saglit siyang napaisip, tinitigan ang piraso sa kanyang kamay, at kinilatis ang kalidad ng armas. Napansin niyang mahina ang materyales kumpara sa galing ng pagkakayari. Sa kabilang panig, napansin din ng pinuno ng mga orc ang pagkabasag ng palakol, ngunit hindi nito napansin na ganoon din ang problema sa sariling armas. Sa halip, patuloy nitong pinasigla ang kanyang mga kasamahan na paslangin si Jihan. Muli siyang pinalibutan ng mga natitirang halimaw, handa na upang patayin siya. Sa kabila ng dami ng kaaway, nanatiling kalmado si Jihan. Isang hakbang lang ang ginawa niya, at bumaon ang kanyang paa sa lupa,
dahilan upang mabiyak ito at mapa-atras ang mga halimaw na lumalapit. Muli siyang umangat sa ere, mabilis na sinunggaban ang mga armas na nalaglag mula sa nanghihinang kamay ng mga orc. Bago pa man makapag-react ang mga halimaw na nagtitipon para sa panibagong pag-atake, mabilis na sumugod si Jihan na halos kasing bilis ng hangin. Sa loob ng ilang saglit, bumalik siya sa dating posisyon, iniwan ang tambak ng mga bangkay na dahan-daang nawawala sa lupa. Isang halimaw ang napasigaw ng takot, inamin na hindi nito nakikita ang tunay na nangyayari, isang hudyat kay Jihan upang maghanda para sa panibagong atake. Isang mabilis at tiyak na hampas ng sibat ang pinakawalan niya, tumagos ito sa orc na sumisigaw at tumilapon ang katawan nito ng malayo. Ang sibat ay lumipad ng perpekto sa ere, dumaan sa ilang halimaw at agad silang tinapos. Napatigil ang pinuno ng mga orc, na kanina'y nag-uutos sa kanilang atake, at tulalang nanood sa mga nagkalat na bangkay ng kanyang mga kasamahan. Unti-unting pumasok sa kanyang isipan ang katotohanang hindi na tao ang kanilang kalaban, kundi mas malakas pa kaysa sa isang halimaw. Ang huling natitirang orc ay napasigaw, tinawag si Jihan na isang halimaw. Ngunit huli na, ang sandata ni Jihan ay muli nang bumaon sa ere, tinapos ang buong hukbo ng mga orc. Biglang lumitaw ang sistema ng laro, ipinahayag ang gantimpalang 500 puntos bilang katibayan ng matagumpay na misyon. Isang ngiti ng kasiyahan ang gumuhit sa mukha ng binata. Ngunit kasunod nito, isang di inaasahang anunsyo ng pag-level up ang lumabas sa gitna ng laro, bagay na hindi pa niya naranasan noon. Karaniwang natatanggap lamang ang karanasan matapos ang buong laban, ngunit ngayon ay iba. Napaisip si Jihan, marahil ay dahil ito sa mababang antas na sinimulan niya. Patuloy niyang sinuri ang mga abiso ng sistema. Pagkatapos ng maikling pag-iisip, matibay niyang pinili ang combat strength bilang pangunahing katangian para sa kanyang pag-unlad. Alam niyang natatangi ito, pinaghalo nito ang lakas, liksi, at tibay, na doble ang ibinibigay kumpara sa karaniwang katangian. Ang higit pang halaga nito ay ang posibilidad na makuha ang mga lihim na divine arts kapag naabot ang 30 puntos, kahit mahirap itong paunlarin. Laking gulat ni Jihan nang biglang tumaas ng isang antas ang kanyang combat strength nang hindi inaasahan. Napatigil siya, hindi makapaniwala, sapagkat karaniwang kinakailangan ng mahabang laban at misensinang pagsasanay para umangat ang antas. Habang malalim siyang nag-iisip, bigla niyang naramdaman ang paparating na panganib. May isang nilalang na maingat na nagtatangkang tamaan siya. Sa likas niyang bilis, agad siyang lumihis sa gilid, at dumaan ang mahiwagang palaso nang hindi siya tinatamaan. Paglingon niya, nakita niya ang isang palalong archer kasama ang kanyang kasangga, parehong tumatawa at nagbibiro sa kanyang swerteng nakaiwas. Sabik na sabik ang dalawa at nagpastahan kung sino ang unang makakapatay sa kanya. Tahimik na pinagmasdan ni Jihan ang pagkakaisa ng dalawa laban sa kanya, nananatiling kalmado sa gitna ng banta. Muling pinaalala niya sa sarili ang mga patakaran ng survival map, walang ipinagbabawal na pansamantalang alyansa, kaya't natural lamang ang mga ganitong laban. Maingat niyang pinag-aralan ang insignia sa kasuotan ng babae at nakumpirma niyang kabilang ito sa isa sa pinakamalalakas na guild sa Korea, ang prestihiyosong Turtle Guild. Alam niyang, sanay ang dalawa sa pinagsamang atake, malapitan at malayuan. Kaya't agad niyang inihanda ang kanyang sandata, handang salubungin ang panibagong laban. Biglang lumabas ang abiso ng sistema, 60 manlalaro na lang ang natitira. Doon napagtanto ni Jihan na malapit nang matapos ang pagsasanay at siya mismo ang tinutukoy ng mga kalaban para wasakin. Narinig pa niya ang mga pabirong usapan ng dalawa tungkol sa posibleng hapunan, tanda ng kanilang paniniwala na madali lang siyang tapusin. Habang abala ang mga ito, sinamantala niya ang pagkakataon at mabilis na tiningnan ang score table. Siya ang nasa unang pwesto, at bahagyang nasa likod lamang ang dalawang umaatake. Habang inaayos ng palalong archer ang kanyang pana, minamaliit pa nito ang edad ng kasama. Ngunit huli na nang mapansin niyang may dumaan na anino ng matinding bilis sa tabi niya. Bago pa siya makagalaw, inihayag ni Jihan ang tunay na kapangyarihan ng 6 na puntos ng combat strength at mabilis na tinapos ang buhay ng palalong archer. Agad nagpakita ang sistema ng abiso, 58 manlalaro na lang ang natitira,
tanda ng papalapit na pagtatapos ng pagsasanay. Nanatili siyang kalmado sa gitna ng larangan. Nanginginig sa takot ang natirang kasama ng babaeng napatay, at halos hindi makapaniwalang tinanong siya kung paano niya nagawa ang ganoong kabilas na pagpatay. Hindi na siya sumagot. Sa isang iglap, lumitaw siya sa likod ng lalaki at mabilis na iwinasiwas ang matalim na sandata, target ang leeg gaya ng una niyang ginawa. Napasigaw ang kalaban sa matinding sakit. Ngunit naramdaman ni Jihan na may kakaibang kunat ang armor ng kanyang kalaban. Nang maglaho ang alikabok, nakitang suot ng mandirigma ang kakaibang baluti, isang B-rank turtle armor, na nakatiis sa malakas na atake, iniwan lamang ang mababaw na marka. Nagsimulang magyabang ang lalaki tungkol sa impenetrabling depensa nito, ipinapakita ang baluti habang nakangisi. Hindi siya pinakinggan ni Jihan. Sa halip, agad niyang itinuloy ang mabangis na pag-atake. Paulit-ulit niyang tinamaan ang parehong bahagi ng armor, walang tigil at walang sablay ang bawat hampas. Habang unti-unting ibigay ang matibay na baluti, napasigaw ng mariin ang mandirigma, hindi makapaniwala sa nangyayaring pagkabasag ng kanyang ipinagmamalaking depensa. Saglit na huminto si Jihan at malamig na sinabi na ang ganitong uri ng armor ay walang silbi para sa isang palalong nilalang. Sa kanyang masamang ngiti at matalim na titig, sinabi niyang mas magandang tumagal pa siya para mas maramdaman niya pa ang matinding sakit na nararapat sa kanya dahil sa kanyang kayabangan. Kasunod nito, umalangaw-ngaw ang mga nakakakilabot na sigaw na nagpatigil maging sa mga nanunood sa likod ng monitor. Si Lee Haiyang, ang makapangyarihang pinuno ng 3rd Human Resource Management Department ng Divergent Guild, ay walang imot na nanood habang umiinom ng mainit na tsaa. Habang patuloy ang kanyang pagmamasid, tumingin siya sa bodyguard na nasa tabi niya, tinatanong kung hindi ba ito nakahinga ng maluwag dahil wala sa harap nila ang mapanganib na manlalaro. Ngunit sa halip, nag-isip si Haiyang kung nararapat bang i-disqualify si Jihan kaysa bigyan ito ng ikalawang pwesto. Malalim siyang nagplano ng mga estratehiya upang maiwasan ang direktang sagupaan, habang dahan-dahang napupuno ng galit ang mga mata ng bodyguard. Pagharap niya sa tauhan, buong kumpiyansa niyang sinabi na walang makakatalo kay Jihan sa alinmang laban. Nang sumubok magtutol si Lim, agad siyang pinutol ng nakatataas. Iniutos na tipunin ang lahat ng datos ukol sa pakikipaglaban ni Jihan at maghanda para sa hindi may iwasang labanan. Pag-alis ni Lee Haiyang mula sa silid, maririnig ang matatag na pangako ng kanyang tauhan na susundin ang anumang utos ng walang pag-aalinlangan. Pagbalik sa monitor, muling pinagmasdan ni Lim Gayang ang madugong bakbakan ng misteryosong Jihan. Habang nakatitig siya, nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam, parang nakita na niya ang mandirigmang ito noon. Si Lim Gayang, mula sa Divergent Guild, ay kilala bilang isang umuusbong na manlalaro na nagtataglay ng napakabihirang S-rank gift, isang kapangyarihang maaaring maging susi sa kapalaran ng mga darating na laban. Ang kahangahangang performance ng mga babae sa prestihiyosong liga ay lubos na tumugma sa pinakamataas na inaasahan, at tila nagpapahiwatig ng ganap na pamamayani. Ngunit bigla itong nabasag nang lumitaw si Song Jihan. Maging ang kinatawan ng Turtle Guild ay nabigla at napatanong sa hindi kapani-paniwalang pangyayari, isang mababang antas na manlalaro, walang gamit, at walang guild na sumusuporta, ngunit siya ang nakakuha ng unang pwesto. Ang misteryosong manlalaban na ito, na nagsimula pa ng mas huli kaysa sa lahat, at simpleng nakasuot lang ng pang-sports, ay nakagawa ng 6 na pagpatay, malayo sa kakayahan ng mga manlalarong nasa ikalawang antas. Lalong tumindi ang pagkabigla ng mga miyembro ng guild tungkol sa pagkakakilanlan ng misteryosong mandirigman na nagpakita ng pambihirang kakayahan. Matapos makumplito ang lahat ng pagsubok, bumalik ang pangunahing tauhan sa orihinal na silid. Doon, komportableng umupo siya sa sofa at nagtuon ng pansin sa pag-aaral ng mga abisong ipinadala ng sistema. Ang pagiging unang pwesto sa pagsasanay ay nagbigay ng 50% dagdag sa karanasang nakuha at isang agarang pag-angat mula ikatlo hanggang ika-6 na antas. Kahit walang gantimpalang kagamitan o puntos mula sa pagsasanay, nagdesisyon si Jihan na ilagay ang lahat ng kanyang natitirang estadistika sa combat strength, na umabot sa ika-9 na antas. Bilang karagdagang biyaya, nakamit niya ang titulong Conqueror Training, na exclusibo lamang sa Bronze League.
Malaki ang dagdag na kapangyarihan ng titulong ito, 10 puntos sa combat strength at isang libreng tiket papasok sa Bronze League, isang napakalaking halaga na kailangan niyang pagtuunan ng pansin upang makausad sa Silver League. Ang pag-abot sa antas na iyon ay nagbukas ng matagal ng inaasam na pagkakataon, ang makakuha ng pangunahing klase. Hindi maitago ang tunay na pananabik at kislap ng kasiyahan sa kanyang mga mata. Ang pagpili ng klase ay isang napakahalagang yugto para sa bawat manlalaro, sapagkat ito ang nagtatakda ng magiging direksyon at estratehiya ng kanilang pag-unlad. 4 ang pagpipilian, warrior, archer, mage, at support, bawat isa'y may iba't ibang estilo ng paglalaro. Sa kanyang nakaraang buhay, pinili na niya ang pagiging warrior. Kung muling pipiliin, mas madali sana ang kanyang pag-unlad dahil pamilyar na siya sa ganitong klase. Ngunit sa Achievement Store, may kakaibang pagkakataon, maaari niyang idagdag ang warrior class sa ibang araw kapalit ng 10,000 puntos. Ibig sabihin, maaari siyang pumili ng ibang landas sa ngayon. Samantala, isang napakaraming halimaw ang biglang lumitaw, mga mabangis na nilalang na animoy mga zombie, may pulang-pulang nagliliyab na mga mata at umaagos ang laway habang gumagawa ng nakakatakot na ungol na parang hayop. Ang dambuhalang pulutong na iyon, na pati ang isa't isa ay nag-aaway, ang naging hudyat ng pinakamabagsik na pagsubok ng Bronze League sa teritoryo ng Kanam. Nagbigay ng abiso ang sistema, defense mission ang uri ng laban. Hindi mabilang na mga bangkay ang nagsisikap umakyat sa matataas na tore habang gumagawa ng nakapanghihilakbot na tunog. Ang pangunahing layunin ng misyon ay protektahan ang isang kristal na nakalagay sa itaas ng tore na patuloy na inaagawan ng walang katapusang agos ng mga gutom na zombie. Kasabay nito, lumitaw din ang abiso, kailangang ipagpatuloy ang laban hanggang sa maligtas ang 5 tore. Sa gilid ng isa sa mga tore, isang babae ang dahan-daw ang lumapit at tumingin sa ibaba. Siya ay si Lim Gayen, isang kilalang bodyguard mula sa makapangyarihang Divergent Guild, na matamang minamasdan ang eksena. Habang nananatili ang pagiging mapagbantay ng isang mandirigma, hindi niya naiwasang ipahayag ang kanyang pagkasuklam sa nakakatakot na tanawin, kahit pa nasa isang virtual na mundo lamang ito. Patuloy siyang nakatayo sa ibabaw ng tore nang bigla niyang marinig ang mga kakaibang tunog sa kanyang likuran. Marahan siyang lumingon at tumambad sa kanya ang ilang mabibigat na armadong mandirigma na dumating sa plataporma ng depensa, maliwanag na naroon upang tumulong sa pagprotekta sa kristal. Subalit ang mga bagong dating ay tila hindi napansin si Lim Gayen na nakatayo mismo sa kanilang harapan. Sa halip, nagsimula silang mag-usap-usap tungkol sa hindi magandang pagkakataon ng pagkakatanggap nila ng defense card. Agad namang natukoy ng batikang bodyguard ang kanilang mga klase at ang mga kilalang guild na pinagmulan nila. Ang unang dumating ay isang bihasang archer mula sa prestihiyosong LC organization, may dalang kahangahangang B-rank na kagamitan. Ang ikalawa ay isang makapangyarihang mage, kasapi ng isang guild, at may nakakagulat na dekalidad na kagamitan para sa kanyang antas. Habang inaaral sa kanyang isipan ang kakayahan ng grupo, tumingin pataas si Lim Gayen. Habang iniisip ni Lim Gayen ang pinakamahalagang bagay na kulang pa sa kanilang misyon, nagsimulang magpakita ang huling kasapi ng koponan, ang kritikal na support na magiging susi sa kanilang tagumpay. Alam niyang ang depensa ay nangangahulugan ng isang matinding laban ng ubusan ng lakas, kaya't sabik niyang hinintay ang pagdating ng support na maaaring maging napakahalaga. Ngunit hindi niya napigilan ang pagkabigla nang makita kung sino iyon. Ang kanyang mukha ay napuno ng pagkadismaya at pagkasuklam nang matukoy niya si Song Ji-han, at gayon din ang gulat na bumakas sa mukha ng archer at mage na nasa likuran. Hindi makapaniwala ang pangunahing tauhan habang tinatanong kung anong uri ng misyon ang kinakailangan nilang gawin para protektahan ang gusali. Bago pa nito, habang pinipili niya ang support class, nakatanggap si Jihan ng babala mula sa sistema na hindi angkop ang klaseng iyon sa kanyang profile, isang bagay na pinag-isipan niyang mabuti. Ang tanging dahilan kung bakit niya pinili ang kakaibang klase ay ang kakayahang buksan ang kapangyarihang makadiyos na nakakabit sa isang natatanging istatistika. Batid niyang wala ng ibang paraan upang makuha ang kapangyarihang iyon sa pamamagitan ng karaniwang pagsasanay. Kaya't sadyang pinasok niya ang mapanganib na eksperimento. Totoo, mayroon pang isa pang paraan,
ang maglaan ng sobrang dami ng puntos at matinding pagsisikap, ngunit halos imposibleng maisakatuparan iyon. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang paglalakbay tungo sa hindi pinangalanang sining ng mga Diyos nang maisip niyang hindi niya pwedeng sayangin ang mahahalagang puntos. Mula rito'y nagkaroon siya ng kakaibang ideya, isang alternatibong pamamaraan na hindi alam ng ibang manlalaro. Dahil sa natuklasang paraang ito, tumangala siya ng may kumpiyansa. Kaya ngayon, lumitaw si Jihan bilang isang support, at ikinagulat ng lahat ang kanyang kontrobersyal na desisyon. Isang warlock ang napasigaw ng pagkainis, tinapik pa ang sarili sa mukha sa sobrang inis, at agad na nakatawag ng pansin sa pangunahing tauhan. Mariin siyang itinuro ng mage, pinagtatawanan ang simpleng damit at kawalan ng kagamitan ni Jihan, at ipinapahayag ang kanyang pagkadismaya na tila nasayang lamang ang kanilang oras at puhunan dahil sa bagong kasama. Ngunit nanatiling payapa si Song Jihan, nakatitig lamang sa kanyang galit na kausap ng walang bakas ng emosyon sa kanyang malamig at hindi mabasang mukha. Sinubukan ng Archer na makialam, pinapakalma ang kanyang kasamahan, ngunit lalo lamang itong nagngit-ngit at hindi tinanggap ang presensya ng bagong support. Patuloy niyang ipinarinig ang kanyang disgusto at matigas na pagtutol, na lalo lamang nagdagdag sa inis ng tahimik na bodyguard na si Lim Gayen. Napabuntong hininga ang babae, ipinikit ang mga mata at sa isipan ay minura ang ingay na hindi niya matiis. Ngunit bigla siyang napadilat nang magbago ang tono ng mga sigaw. Kitang-kita ni Lim Gayen ang nakakagulat na eksena, mahigpit na hawak ni Jihan ang mage sa damit nito at inangat sa ere, tila isang basahan lamang. Isang maikli ngunit nakakatakot na seryosong pahayag mula sa support ang nagbigay ng babala, at agad itong nagparamdam ng matinding peligro sa warlock. Nang lumuwag ang pagkakahawak sa kanyang damit, unti-unting sumiksik sa isipan ng mayabang na mandirigma ang katotohanan at tunay na takot ang bumakas sa kanyang mukha. Hindi na siya nakapagbitaw ng salita kaagad sa labis na pagkagulat, at nang tuluyan siyang mabitawan, desperado siyang napasigaw habang bumabagsak mula sa mataas na tore diretsyo sa nag-aabang na hukbo ng mga gutom na bangkay. Ang mga zombie, sabik na sabik, ay tila natuwa sa kanilang bagong biktima, tumutulo ang laway habang naghahanda sa isang hindi inaasahang handaan. Tahimik na inayos ni Song Jihan ang kanyang simpleng suot na blusa, at animoy pilosopong nagwika tungkol sa pagiging kusang loob ng bawat kalahok sa laro. Ang mga nakasaksi, lalo na ang Archer, ay napamulagat, nanigas ang panga, at hindi makapaniwala sa nakakatakot na tagpong naganap sa kanilang harapan. Sa gitna ng katahimikan, ibinitik ni Song Jihan ang kanyang sandata sa balikat at walang pakundangang inanunsyo na kaya pa rin nilang tapusin ang misyon kahit wala ang mayabang na mage. Ngunit biglang sumangga mula sa kawalan ng desperadong sigaw na humihingi ng awa. Mabilis na inunat ng pangunahing tauhan ang kanyang braso, tila kidlat ang bilis ng kanyang galaw. Napasubsob sa takot ang mandirigma at nagmakaawa, nangangakong gagawin ang lahat, saka lumuhad ng may kahihiyan sa harap ng binata. Magkahalong pakiusap ng kapatawaran at inis na reklamo laban sa muling pagpatay ang lumabas sa bibig ni Kim Gayuyuk, kaya lalo siyang nagmukhang kaawa-awa. Ang biglaang pagbabago ng ugali ng nakakainis na mage ay bunga ng espesyal na patakaran ng Bronze Leg, bawat manlalaro ay may 3 buhay lamang habang nasa depensa. Dahil minsan na siyang pinaslang ni Song Jihan, nabuhay siyang muli upang ipagpatuloy ang nakamamatay na laban, dala pa rin ang hindi kanais-nais na alaala ng kanyang kamatayan. Walang problema, mabubuhay ka ulit, malamig na sabi ng pangunahing tauhan bago muling ibinagsak ang kawawang warlock sa nag-aabang na hukbo ng mga gutom na zombie. Pagkatapos ng ikalawang sunod na pagkamatay, iisa na lang ang natitirang buhay ng desperadong salamangkero, isang pagkakamali pa at tuluyang malulugi siya, mawawala pati lahat ng mahal na abilidad na binili niya. Nakatayo si Jihan, malamig ang ekspresyon, habang nakaluhod si Kim sa kanyang paanan, namamanhik ng awa at pilit na nangangakong magbabago. Sa kanyang malamig na titig, mapanuyang binanggit ni Jihan ang bilis ng pagbabago ng ugali ng dating mayabang na kalaban. Naalala niya ang dati nitong ginawa at sarkastikong iminungkahi na ulitin na lang muli ang kanyang atakeng apoy, upang gamitin sa mga zombie at nang magkaroon siya ng pakinabang sa grupo. Nagulat si Kim sa hindi inaasahang papuri tungkol sa apoy.
Napatitig siya kay Ji-han na may halong gulat at pagkalito, ngunit agad ding nagningning ang kanyang mukha nang mapagtanto niyang totoo ang papuri. Isang ngiting puno ng ginhawa ang pumalit sa takot na kanina'y bumabalot sa kanya. Upang ipakita ang kanyang kahalagahan, ipinagyabang niya ang bisa ng mahika ng apoy laban sa mga papalapit na zombie. Nagpakitang gilas siya, ipinakita ang kanyang abilidad na level 15, at nagpasiklab ng malaking apoy sa kanyang mga palad. Kumpiyansang ipinahayag ni Kim na isa siyang mahalagang kasapi ng koponan, kaya't agad niyang nakuha ang atensyon ni Lim Gayan na tahimik na nakamasid mula sa likuran. Napabuntong hininga siya at ipinikit ang kanyang mga mata, nakaramdam ng kakaibang pamilyaridad na parang dati na niyang nakita ang tagpong ito. Habang pinagmamasdan si Kim Gayuyuk, muling sumilay sa kanyang alaala ang nakaraan, isa itong dating iginagalang na kasapi ng isa sa 10 pinakadakilang giyog. Ngunit ang reputasyon ng salamangkero ay lubhang napinsala matapos ang 4 na sunod-sunod na pagkatalo sa mahahalagang laban para umangat sa Silver League. Habang pinapaliwanag ang nangyari, nabanggit din ni Gayan ang malagim na pamamaslang na kanyang isinagawa, na siyang nagbago ng tingin ng mga tao sa kanya. Maikli lamang niya itong tinawag na isang taunan bago muling ipinikit ang mga mata at ibinaba ang ulo, samantalang si Ji-han ay patuloy na nanatiling walang emosyon. Biglang bumalik ang kumpiyansa ng salamangkero at naglatag siya ng kondisyon para sumama sa koponan, isang bagay na ikinagulat ng labis ni Song Ji-han. Itinuro siya ni Kim gamit ang daliri at mapangahas na humingi ng paumanhin para sa mga nauna nitong pagpatay, kapalit ng pangakong magiging napakahalaga niyang kakampi. Ang archer, na tila sabik sa katahimikan, ay agad na sumang-ayon at masiglang sumuporta sa ideya, sinasabing makatuwiran ito. Ngunit agad ding naglaho ang yabang ni Kim nang muling maramdaman ang pamilyar at walang awang pagkakahawak sa kanyang damit. Habang papalapit sila sa gilid ng tore, malamig na tinanong ni Ji-han kung saan nanggagaling ang tapang at kapal ng mukha nito para magdemand ng paumanhin. Nang maramdaman ni Kim ang hindi na may iwasang mangyayari, desperado siyang nagsimulang magmakaawa, ngunit bigla na lamang siyang inihagis paitaas. Umalangaw-ngaw ang kanyang nakabibinging sigaw ng sindak na tumagos sa buong paligid. Mukhang may gagawin na namang kalokohan si Ji-han, hindi niya lang basta inihagis ang mayabang na magician, kundi mukhang may iba pa siyang pinaplano. Nang magsimulang bumagsak ang magician, walang awa niya itong hinato gamit ang kanyang sandata na parang pamalo, dahilan upang tuluyang lumipad palayo ang kaawa-awang lalaki patungo sa kanyang huling hantungan. Nang masiguro niyang tapos na ang pagpatay, mariin at walang bakas ng pagsisisi siyang lumingon sa dalaga. Kita sa mukha ng babae ang hayag na takot sa malupit na tanawin na kanyang nasaksihan. Samantala, nanatiling nakatitig ang binata sa nanigas na bahagi ng katawan ni Gayan. Payapa niyang pinaalalahanan ang lahat na huwag magpadala sa takot at panatilihin ang kanilang composure para sa mga darating na pagsubok. Ang archer na tahimik lamang sa likuran mula pa kanina ay hindi na naitago ang halong gulat at tuwa sa pagkamatay ng mayabang na si Kim. Habang dumarami ang mga bangkay na umaakyat paakyat sa tore, umalangaw-ngaw ang kanilang mga nakapangangilabot na sigaw na tila nilalamon ang paligid. Isang malakas na utos na sunugin sila ang kaagad nagpaalab ng unang bugzo ng mga zombie na nakalapit sa gilid ng tore. Sa kabilang banda, abala ang ibang grupo ng mga manlalaro sa pagtatalakay kung gaano kaepektibo ang mahika ng apoy laban sa mga patay na muling nabuhay. Buo ang kanilang tiwala na hindi sila mapupunta sa huling pwesto dahil sa kalamangan nila. Mabigat ang buntong hininga ng archer nang mapagtanto ang kritikal na sitwasyon, at mariing binigyang diin ang pangangailangan ng isang fire mage upang matagumpay na mapigilan ang paparating na hukbo. Subalit, ang archer ay hindi na nakapagpigil. Isinisi ang lahat kay Ji-han kung bakit sila mapupunta sa pinakakulelat na pwesto dahil sa pagpatay niya sa mage. Hindi pinansin ni Ji-han ang mga akusasyon. Sa halip, agad niyang tinawag ang status window at sinuri ng mabuti ang mga detalye ng kasalukuyang misyon. Sa kanyang pagsusuri, natuklasan niya ang konektadong mga gawain, at tunay siyang nagulat sa pagiging komplikado ng sistema. Isa sa mga kondisyon ay personal na lipulin ang 1,000 zombie, bagay na itinuring niyang halos imposibleng misyon. Alam niyang hindi siya maaaring mawala ng 3,000 puntos, kaya't mabilis siyang napaisip ng mga estratehiya. Samantala, si Lim Gayan, matapos pag-aralan si Song Ji-han mula sa propesyonal na pananaw,
ay napabuntong hininga at umabot sa konklusyon na kulang ito sa maraming mahahalagang aspeto. Sa isip-isip ng bodyguard, isang padalos-dalos na pagkakamali ang pagpili sa support class nang hindi isinasaalang-alang ang mahahalagang katangian. Dahil dito, inirapan niya ang tila walang silbing binata at tinalikuran. Nang tuluyan niyang maunawaan ang kawalang saysay ng kanilang obserbasyon, nagpasya ang dalaga na wala talagang dahilan para ang Divergent Guild ay sumunod pa sa isang manlalarong tulad niya. Ngunit ang Archer na hindi na kayang tiisin ang lumalalang tensyon ay napasigaw sa galit, ipinupukol kay Jihan ang paratang na wala itong pakialam sa sitwasyon. Labis na nagulat si Song Jihan sa sinabi nito at may tunay na interes na tinanong ang posibilidad na siya lamang ang humarap sa pagsalakay ng mga zombie. Natigilan ang Archer, natulala at hindi makapaniwala, habang ang supporter ay tahimik na nag-isip kung may totoong pag-asa nga ba silang manalo laban sa papalapit na hukbo ng mga bangkay. Nagpas siyang makialam si Lim Gaiyuon, at marahas niyang hinugot ang kanyang matalim na espada, sabay kumpas sa iba na manatili lamang sa kanilang pwesto habang siya ang haharap sa unahan. Ngunit sa halip na sang-ayunan siya, isang hindi inaasahang tugon ang kanyang narinig. Sinabi ni Jihan na siya na ang bahala sa lahat ng zombie. Bahagya siyang nataranta at napakunot noon nang makita si Jihan na pinapulupot ang manggas ng kanyang damit, malinaw na naghahanda para sa laban. Sa harap ng lahat, buong tapang niyang idineklara ang kanyang intensyon na siya mismo ang haharap sa hukbo ng mga zombie, habang ang iba ay nakatuon lamang sa pagprotekta sa kristal. Ngunit bago pa man sila tuluyang makapagsimula, isang malakas na hiyawan ang gumulantang sa kanila. Mula sa itaas ng tore, biglang lumitaw ang mga dagwang kamay, hudyat ng pagdating ng isang dambuhalang halimaw na nababalutan ng dugo.